Hi, for our next lesson, let's talk about the global demography. For our lesson objective, at the end of the lesson, you should be able to understand the concept of demography and its effects to global population, understand the Malthusian theory and its criticisms, and analyze the demographic transition theory and its criticism. Definition of terms. Demography, scientific study of the determinants and consequences of human population and trends. Ibig sabihin, ito ay agham na pag-aaral tungkol sa populasyon ng tao, kabilang ang mga dahilan kung bakit tumataas o bumababa ang bilang ng tao at ang mga epekto nito sa lipunan. Demographic transition refers to the transition from high birth and death rates to low birth and death rates as country develops from a pre-industrial to an industrialized economic system. Ito ay tumutukoy sa pagbabago mula sa mataas na birth at death rates patungo sa mababang birth at death rates habang umuunlad ang isang bansa mula sa pre-industrial patungo sa industrialized na ekonomiya. You can see, most growth has occurred in the past 200 years. So nakalipas na 200 years, ang populasyon ng mundo ay dumami ng mabilis. Ano? Ito ay tinatawag na global demographic transition kung saan ito ay nangyari dahil sa malalaking pagbabago sa lipunan, ekonomiya at teknolohiya. Ano yung pagbabagong ito? Ayan, brought by momentous changes, reshaping the economic and demographic life cycles, restructuring population. Nagkaroon ng pag-unlad ng ekonomiya at industriya, nagkaroon ng pag-unlad sa medisina at kalusugan, nagkaroon ng pagbabago sa demographic life cycles o nagbago ang istruktura ng populasyon kung saan mas maraming bata ang nabubuhay pagkatapos ay unti-unting bumababa rin ang birth rates. Noon, ayan, growth of world population is stationary. Mabagal o halos hindi tumataas ang paglago ng populasyon sa mundo. Life is short, maikli ang buhay ng tao dahil sa sakit, kakulangan sa pagkain at mahirap na kalagayan. Birth were many, population is young, maraming ipinapanganak ngunit marami rin ang namamatay sa murang edad at bata pa ang karamihan ng populasyon kaya mas maraming kabataan kaysa matatanda. Okay, human population grew rapidly during the Industrial Revolution, not because the birth rate increased, but because the death rate began to fall. Yes, you heard it right. Ang paglago ng populasyon ng tao noong panahon ng Industrial Revolution ay mabilis. Hindi dahil dumadami ang ipinapanganak, kundi dahil bumababa ang bilang ng namamatay. Okay. Itong mortality revolution na ito ay nagsimula noong 1700s sa Europe at kumalat hanggang North America noong kalagitnaan ng 1800s. Pag sinabing mortality revolution, ito ang malaking pagbaba sa dami ng namamatay sa populasyon na nagdulot ng mabilis na paglago ng tao. Okay, what lessened the death rates? New technologies and increasing industrialization improve. Ang mga bagong teknolohiya at pag-unlad ng industriya ay nakatulong sa food production and preservation. Maraming pagkain at mas maayos na pag-iimbak, public health and living standards, mas maayos na ang kalusugan ng publiko, at mas mataas na ang pamantayan ng pamumuhay ng mga tao. Okay, both birth and death rates in the more developed countries have continued to fall in tandem. Sabihin sa mga mas maunlad na bansa, parehong bumaba ang birth at death rates ng sabay-sabay. May ilang panandaliang pagtaas ng death rates. Ito ay dahil sa influenza pandemic noong 1918. Kung saan 20 million to 40 million na tao ang namatay. Other than that,
a slight increase in birth rates occur after World Wars I and II. Sa palagay ninyo, anong reason kung bakit nagkaroon ng slight increase in birth rate? Siyempre, tapos na ang war. Uuwi na ang mga sundalo. Makakapag-focus na sila sa kanilang mga asawa. Makakapag-bear na sila ng child. Okay, components of population change. Mortality is the frequency of deaths in a given population. Dami o bilis ng pagkamatay sa isang populasyon sa loob ng isang tiyak na panahon. Fertility, product or output of reproduction. Bilang ng ipinapanganak, at karaniwang ito ay tumutukoy sa kababaihan. Migration, movement of people between places temporarily or permanently. Paggalaw ng tao mula sa isang lugar papunta sa iba. Yung paggalaw na ginagawa nila ay maaaring pansamantala o permanente, depende sa kanilang sitwasyon, depende sa kanilang choice. Now, the terms to remember, age structure. The composition of a population as determined by the number or proportion of males and females in each category. The age-sex structure of a population is the cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration. Pag sinabing age-sex structure, ito ay komposisyon ng populasyon batay sa bilang ng kalalakihan at kababaihan sa bawat pang-edad na kategorya. Ito ay resulta ng nakaraang fertility, mortality, at migration trends. Mahalaga ito para masuri ang iba't ibang datos pagdating sa demografiya. Baby boom. A dramatic increase in fertility rates. Baby boom ang tawag sa biglaang pagtaas ng fertility rates ng pinapanganak. Ito po ay nangyari sa US noong matapos ang World War I. Birth rate or crude birth rate, the number of live births per 1,000 population in a given year. Bilang ng live births kada 1,000 populasyon sa isang taon. Death rate, the number of deaths per 1,000 population in a given year. Ibig sabihin, bilang ng namamatay kada 1,000 population sa isang taon. Fecundity, the physiological ability to have children that is manifest roughly in the period between menarche and menopause in women. Ito ay kakayahang biological ng isang babae na magkaanak mula menarche hanggang menopause. Ibig sabihin mula nung siya ay magkaroon ng menstruation hanggang siya ay mag-menopause. Growth rate, the number of person added or subtracted from a population in a year. Bilang ng nadagdag o nabawas na tao sa populasyon sa isang taon dahil sa natural increase at net migration, pinapakita siya through percent. Life expectancy, the average number of additional years a person of a given age could expect. Life expectancy, bilang ng taong inaasahang mabubuhay ang isang tao, yan, life expectancy. Morbidity rate that a disease or illness occurs within a population. Bilang ng mga kaso ng sakit o karamdaman sa isang populasyon sa isang panahon. Net migration, the net effect of immigration and emigration on area's population in a given time period, expressed as an increase or decrease. Sa net migration, ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng bilang ng pumasok at lumabas na tao sa isang lugar. Pinapakita bilang pagbaba or pagtaas ng populasyon. Population pyramid, a bar chart arranged vertically that shows the distribution of a population by age and sex. Pagdating dito sa population pyramid, ito po ay bar chart na nagpapakita ng distribution ng population ayon sa edad at kasarian. Kung sino yung mga bata, sila ang nasa ilalim, lalaki sa kaliwa, at sa right side kanan ng pyramid. Hindi ako nakapag-provide ng picture sorry. Rate of natural increase, the rate at which a population is increasing or decreasing in a given year due to a surplus or deficit of births over deaths,
expressed as percentage of the base population. Rate of natural increase, pinapakita ang bilis ng paglaki o pagbaba ng populasyon sa isang taon dahil sa sobra o kulang ng ipinapanganak kaysa sa namamatay. Siya po ay naiipakita through percent. And the zero population growth, a population in equilibrium. Ibig sabihin, estado kung saan pantay ang bilang ng ipinapanganak, tapos ay pantay ang bilang ng ipinapanganak plus immigration at namatay plus emigration, pumasok o lumabas sa isang bansa, kaya walang paglaki ng populasyon. Hindi rin ito kapareho ng replacement level fertility. Okay, let's talk about the mortality factors. Ano ba yung mga reason kung bakit namamatay ang tao? Number 1 is geographical location. Saan ba siya nakatira? Kasi maaaring yung lugar na kung saan siya nakatira makaka-apekto sa kalusugan. Conflict and wars, digmaan at alitan na nagdudulot ng kamatayan. Food production and supply, sapat ba ang pagkain at nutrisyon ng isang tao? Access to healthcare, madali bang makakuha ng medikal na serbisyo? Kung hindi ay talagang madededo yan. Pollution, meron bang pollution sa hangin, tubig at lupa na nakakasama sa katawan? Activity levels, regular ba ang ehersisyo o physical na gawain ng isang tao? Morbidities and comorbidities, ito naman po yung pagkakaroon ng sakit o sabay-sabay na karamdaman. Status of women, gender relations, kalagayan ng kababaihan at ugnayan sa lipunan. Diba? Pagdating sa kababaihan, mostly sila po yung nagiging biktima ng pang-aabuso, which can lead to death. Income. Kita o yaman ng tao, yan po yung nakaka-apekto sa pamumuhay at kalusugan. Change in civil status, pag-aasawa, diborsyo o pagbabago sa pamilya, yan po ay nakaka-apekto sa kamatayan ng isang tao. Religiosity, pananampalataya at kaugalian na maaaring makaapekto sa kalusugan. At syempre, occupation, ano ba yung uri ng trabaho meron ng isang tao? Kasi diba, pwede itong maging mapanganib. Dito sa change in civil status, for example, kayo ay nag-divorce ng inyong asawa. Pwedeng ikaw ay malungkot and it can lead to depression or death. Now, fertility factors. Factors that leads to increase. Ano yung mga dahilan kung bakit tumataas ang fertility? Ayan, remaining traditional religiosity. Pinapahalagahan ng mga tao ang maraming anak dahil yun ang pinaniniwalaan ng kanilang relihiyon or kultura. Presence of traditional values. Ayan, kapag may tulong mula sa pamilya, mas komportable ang panganganak at pagpapalaki ng anak. Maternal social support. Ayan, meron ng mga ways or paraan kung paanong ang pagbubuntis ay magiging safe. Dito naman po sa rural residents. Okay, when it comes to rural residents, di ba dito sa rural, more on karaniwang trabaho ay pagsasaka. Dahil dito, mas madalas kailangan ng mas maraming anak upang tumulong sa gawaing bukid or kabahayan. Now, lower income. Ayan, sa mga pamilyang mas mababa ang kita, maaaring tinitingnan nila yung kanilang anak as investment or karagdagang tulong pinansyal sa hinaharap kaya anak sila ng anak. And lastly, the lower literacy rate. Ayan, kapag mababang antas ng edukasyon, lalo na sa kababaihan, kulang sila sa kaalaman when it comes to reproductive health at family planning. Ayan, hindi sila makapagplano sa tamang pagkakaroon ng tamang agwat ng anak at bilang ng anak. Okay, factors that lead to decrease. Ito naman yung reason kung bakit bumababa ang fertility. Female labor participant. Yan. Dati, lalaki lang ang nagtatrabaho. Ngayon, nagtatrabaho na din ang babae. Binibigyan nilang focus ang kanilang
sariling skills. Kaya naman nawawalan na sila ng time para magkaanak. Values and attitude change. Ngayon tayo ay nasa modern na pananaw na, kaya mas pinipili ng mga tao ang pagkakaroon ng kaunting anak. Improvement of infant and or maternal mortality. Kapag bumaba ang infant at maternal mortality, hindi na kailangan ng maraming anak bilang insurance. Infertility. Kawalan ng kakayahan na magkaanak. Yung iba merong PCOS. Itong rising, increased income and increased education, nagkakaroon ng mas planadong pamilya, leading to mas kaunting anak. Okay, what might be the best solution to control population growth? Sa palagay ninyo, ano kaya ang solution? Sadly, hindi nyo ako masasagot kasi ito ay video presentation, pero pag nilayan ninyo. Okay, let's talk about the population, family size, and poverty. Patungkol ito kay Thomas Malthus, nakapaloob sa Essay on the Principle of Population. Ito po ay gawa ni Thomas Malthus. Yan ang kanyang information. He is known for his population growth philosophies, noted for the Malthusian growth model, and the founder of the Statistical Society of London. Okay, ano ba ang nakapaloob dito sa Essay on the Principle of Population? According to Thomas Malthus, food supplies grows numerically while population grow geometrically. Ibig sabihin, ang pagkain at resources ay tumataas ng dahan-dahan habang ang populasyon naman ay lumalaki ng mabilis. In the long run, food and natural resources will be too scarce for us to sustain the demands of the population. Kalaunan, maiging ang kakulangan ng pagkain at iba pang likas na yaman ay hindi makakasabay sa pangailangan ng lumalaking populasyon. The essay gave birth to interest in policies that give population growth solution in short and long term. Dahil dito, nagkaroon ng interest sa pagsasagawa ng mga polisiya para kontrolin ang paglago ng populasyon at syempre magkaroon ng magandang distribusyon ng pagkain at iba pang resources. Okay, the Malthusian theory. First person to draw widespread attention to the two components of natural increase, births, and deaths. Ayan, si Thomas Malthus ang unang nagbigay pansin sa dalawang pangunahing bahagi ng natural na pagtaas ng populasyon. Ito ay ang births at deaths. Gaya ng sinabi ko kanina sa kanyang essay on the principle of population grow geometrically while the means of subsistence grow only arithmetically. Ang populasyon lumalaki ng mabilis. At the same time, ang pagkain at ibang pangangailangan ay lumalaki ng dahan-dahan. Ibig sabihin, kung dahan-dahan lumalaki ang mga resources, hindi nito masusustain lahat ng pangangailangan ng dumadaming or lumalaking populasyon. Okay, population was held in equilibrium with a slowly growing economy. According sa Malthusian theory, noong una, ang populasyon ay nananatili sa balanse or equilibrium sa mabagal na paglago ng ekonomiya. Faster population growth is equals to depressed wages, and depressed wages is equal to mortality, and mortality is equals to famine, war, and diseases. Okay, kapag mas mabilis lumaki ang populasyon, nagkakaroon ng pagbaba ng sahod, depressed wages. Pag tumaas ang mortality, ang reason nito ay dahil sa kakulangan ng pagkain or famine, ng digmaan at sakit. Pagdating naman sa depressed wages o pagbaba ng sahod, ito ay nagdudulot ng postponement of marriage. Ayan, ang tao ay pinagpapaliban ang pagpapakasal. Because of that, it is equals to prostitution and other vices or contraception. Ayan, nagkakaroon ng pagtaas na prostitution at iba pang biso at mayroong paggamit ng contraceptives or preventive checks para kontrolin ang populasyon. Siyempre, gano'n naman talaga. For example, nagtatrabaho ka. Hindi naman steady ang iyong sahod. Mas better talaga, di ka mag-aasawa. Magpo-focus ka muna sa sarili mo.
Okay, meron tayong tinatawag na economic progress and moral restraint. Pagdating sa economic progress, kapag umuunlad ang ekonomiya, mas maraming pagkain at yaman ang available at ito ang nag-uudyok sa populasyon na lumaki ng mabilis. When it comes to moral restraint, ayan, ito ay ang kontrol sa pagpapamilya sa pamamagitan ng delayed marriage, pagpili ng kaunting anak, or paggamit ng preventive sex. Layunin naman ito na maiwasan ang labis na paglaki ng populasyon at mapanatili ang balanse sa pagitan ng populasyon at yaman. Okay, merong mga criticism ang Malthusian theory. Mortality has not risen to curb world population growth. Hindi tumaas ang mortality upang kontrolin ang paglago ng populasyon sa mundo gaya ng inaasahan ni Malthus. Malthus did not recognize the force of industrial revolution which produced exponential growth in the means of subsistence. Hindi naisip ni Malthus ang epekto ng industrial revolution kasi 'di ba ito po'y nagdala ng mabilis na pagtaas sa produksyon ng pagkain at yaman. Kaya naman nakakasabay ang supply sa lumalaking populasyon. Okay, the demographic transition, the transition from high birth and death rates to low birth and death rates as a country develops from a pre-industrialized to an industrialized system. Okay, ang demographic transition ay proseso ng pagbabago mula sa mataas na birth at death rates patungo sa mababang birth at death rates. Ito ay habang umuunlad ang isang bansa mula sa pre-industrial patungo sa industrialized system. Other than that, only based on Western societies, ayan, yung demographic transition, nakabatay lamang siya sa Western societies. Ibig sabihin, hindi ito akma sa lahat ng bansa. It is not inevitable that there will be a fall in fertility rates in less developed countries. Hindi tiyak ang pagbaba ng fertility rate sa mga less developed countries. And lastly, the length of time that the countries will traverse the stages, if they do, is unpredictable. Hindi maaaring hulaan ang tagal ng bawat yugto ng pagbabago sa mga bansa, kung sakali man na dumaan sila rito. Okay, fertility transition theory. Fertility is declining in the less developed countries at a rate which exceeds the rate of decline that was experienced in developed countries. Ayon sa fertility transition theory, ang bilang ng pinapanganak sa mga less developed countries ay bumababa ng mas mabilis kaysa sa ginawa ng mga developed countries noong sila ay umuunlad or noong sa kanilang pag-unlad. Okay. It asserts that while economic development can create a climatic conducive to reductions in fertility, bagamat nakakatulong ang economic development para bumaba ang fertility, take note, mas mahalaga ang pagbabago sa kultura at pananaw tungkol sa malalaking pamilya. Ayan. And the willingness to use contraception that matters. Okay, merong paggamit at pagtanggap sa contraceptive, hindi lamang ang pagkakaroon ng mga ito. Okay, class. Meron akong gustong iwanan sa inyo. Good governance is the best family planning policy. When people trust their government to provide for their future, birth rate stabilize naturally. Take note, ang ating future ay nakadepende pa rin sa mga nakatayo sa politika, sapagkat sila po ang magaguide sa ating bansa. Kaya naman, kapag kayo boboto na, vote and choose wisely.